At sino nga ba ang di nakakilala sa gulay na to? Ang tawag nga pala dito sa amin ay papait. At dahil nga may nagbigay sa atin, galing pang Cagayan yan. At shoutout nga pala sa kapatid ni Ate Marlene na nagbigay sa atin. Kaya bago pa malantayan ay simulan na nating lutuin. Kaya sa mga hindi pa nakakatikim ng gantong gulay ay mapait to mga kapares. At para ka ding kumakain ng ampalaya. Kaya sigurado na naman madahong gulay ang kakainin natin ngayon. Kaya mahaba-habang paghihimay to mga kapares. Kaya ang gagawin natin ay magpa-fast forward na rin tayo para mabilis. At ito na nga yung ating saluyot. At isunod naman nating himay-himayin dahil 2 beses tayo magluluto ngayon. At kung ikaw naman ay nakapagluto na ng papait, paki-comment mo naman dyan kung anong luto ang ginawa mo. At syempre itong saluyot ay i-adobo natin to maya-maya lang. At natapos ko na nga rin himay-himayin yung mga dahon natin, kaya susunod naman natin yung ating aromatics. Kaya naghiwa na rin tayo ng luya at nakaredy na rin po yung ating sibuyas. Meron din tayong kamatis para sa papait. At may mga tao din talagang hindi kumakain ng saluyot, pati na rin ang papait. Baka hindi nyo alam, nakakagaling din to sa mga sakit sa kasukasuhan. Pati ng pananakit ko sa likod ay natanggal din. At pati na rin sa aking sciatica nerve ay dito ako gumaling. Kaya kung ikaw may sciatica nerve, kumain ka din ng madadahong gulay, pati na rin ang mga laswa at lauoy ng mga taga-Bisaya. At naihanda ko na nga rin yung ating mga gagamitin, kaya sisimulan ko naman ng prito ng ating isdang bangus dahil ito ang sasahog natin sa ating papait. Kaya sa ating mga followers at mga subscribers natin sa YouTube channel, sa aming mga nagsishare ng mga video, maraming salamat po sa inyong suporta. Kaya kahit paulit-ulit na niluluto natin yung gulay ay hindi tayo nagsasawa dahil ito ay mas maganda sa ating kalusugan. Kaya matapos na nga tayong magprito ng ating bangus ay set aside muna natin yan. At simulan na rin natin ang pagluluto ng ating papait. Kaya nga magigisa na rin tayo ng ating mga aromatics. Kaya inuna ko na rin yung ating luya pati na rin ang sibuyas. Dati ay napakahilig pa namin magluto ng karne nung mukbang days pa namin. Buwis buhay pa. Pero ngayon, naggulay-gulay na lang tayo at siguradong hindi pa tayo magigilty. Kaya balik na tayo sa paggigisa natin ng kamatis at palalambutin lang natin yan. Saka lalagyan natin yan ng tubig. At pagkatapos, pwede na tayo maglagay ng bagoong sa tamang alat lang. At ito nga, nilagyan na rin natin yung ating prinito ng bangus. At naglagay tayo ng konting bechin. At pagkatapos yan, tatakpan muna natin at pakukuluin natin yan. At matapos ngang kumulo ay pwede na nating ilagay yung dahon ng papait. At syempre, wag natin siyang i-overcook. At saka naman natin yan takpan ng ilang minuto. Dahil mabilis lang tong maluto mga kapares. At ito na nga siya. Tignan nyo naman, luto na ang papait ng mga Ilocano, pero hindi pa tayo tapos dyan dahil may isusunod pa tayo. Kaya lulutuin naman natin yung pangalawa nating saluyot. At dito nga ay mag-aadobo lang tayo dahil napakabilis lang naman, typical lang naman yung adobo natin. Naglagay lang tayo ng sibuyas, luya, bawang, pati na rin ang toyo. At dinagdagan lang natin ng tubig. At pagkatapos nyan ay pwede na nating ilagay yung ating hinimay-himay na pritong galunggong. Naglagay lang tayo ng pamintang durog at saka na natin nilagay yung saluyot. At pagkatapos yan ay maglagay rin tayo ng 3 siling haba at saka natin lagyan ng suka at tinakpan natin. Kaya ito, matapos siyang kumulo, luto na ang ating saluyot mga kapares. At ito, nakain ka nga pa nitong papait. Meron tayong adobong saluyot, baka hindi nyo po nasubukan. Ganun lang kasimple ang ating pagkain ngayon. Yan. Ito itong papait. Mapait to ha, para din itong daon ng ampalaya.